maging CEO ng sarili ninyong brand. Mababang halaga lang kung pwede na silang mag-umpisa ng negosyo. Nandito na nga tayo mga boss sa Skin Pro at makakasama natin ngayon si Miss May. Mamaya makikita ninyo kung anong itsura ng kanilang manufacturing plant dito. Itong mga nakikita kong mga produkto na pwede nilang ipagawa dito sa Skin Pro. Marami tayong mga klase. We have body wash, yung mga deodorant spray. Ito yung mga serum natin. And then we have foam wash. And of course, yung flagship product talaga namin, the sunscreen. Okay? Yun. Ang hirap kasing magtimpla ng sunscreen na totoong may SPF. Dapat light feel siya. Yeah. Dapat pagkapahid mo, absorb siya agad. I'm very proud to say here at Skin Pro na perfect na namin yung formula. Dito sa Skin Pro, very hands-on. Pinapakinggan namin kung ano yung gusto nila. And if nakita namin na yung mga sinasuggest mong product, hindi ganon ka-exciting, hindi ganon ka-trend, no? Ngayon, we give suggestions. Kasi hindi lang naman dun natatapos na basta ka lang magpagawa, yun na yun, no? We really take care of our customers and very hands-on kami doon. Even after sales, we also want to make sure that your products really perform. Kung may mga help kayong need sa marketing, marami rin kaming masasuggest. Kasi as part of a GCI member, marami po tayong marketing arm dito na pwede naming itulong sa inyo. Nabanggit mo sa amin na nasa mababang halaga lang pwede na silang mag-umpisa ng negosyo. Magkano yung starting capital nga nito, boss? As low as 8,000 pesos, pwede na kayong magpagawa ng 100 pieces na serum. Any types of serum kaya natin gawin. Skincare products man yan, we're welcome because we're not limited. We also have R&D. Kaya natin ipa-develop yan. Sa lahat ng gustong magpagawa ng sarili ninyong mga produkto, welcome kayo dito sa Skin Pro. Ngayon, guys, itutur tayo ni Boss Kirk sa kanilang planta. Ako si Kirk Borromeo, ang R&D QA Manager ng Skin Pro Cosmetics Manufacturing. Papasyal ko kayo ngayon dito sa aming facility para makita nyo kung ano-ano mga produktong ginagawa namin sa loob ng facility at kung paano namin sila ginagawa. Hugas muna tayo ng kamay kasi kailangan natin panatilihin ng kalinisan sa loob ng ating facility. Unang station kung saan nagsisimula ang lahat, ang R&D laboratory. Dito sa laboratory, dito ginagawa ang product development. Kung anong gusto nyong ipagawang produkto, dito namin sisimulang gawin. Gagawa kami ng sample, papatest namin. Kung approve sa inyo, saka tayo magsisimula sa production. Ito yung mga raw materials o ingredients na ginagamit natin sa paggawa ng ating cosmetic products. Pakita ko lang sa inyo, itong ingredient na to, niacinamide, isa sa mga pinakasikat na active ingredients ngayon. So ay nakakaputi at nakakatulong din sa pag-control ng pagiging oily ng ating balat. Ito yung Ectoin. Ang Ectoin, isa siya sa mga pinakabagong active ingredients na sumisikat ngayon sa ating bansa. Nakakatulong to sa pagprotekta sa balat natin. Kaya maganda siya isama sa mga produkto gaya ng sunscreen para mas lalo tayong maging protektado. Hindi lang sa araw, kundi pati sa pollution. Pumunta naman tayo sa susunod na station dito sa ating facility. Ngayon, nandito naman tayo sa coding area kung saan ini-imprenta dun sa ating mga label, bote, or sa karton yung kanyang manufacturing date, batch number, tsaka kanyang expiration date. Ito na yung mga finished product natin. I-re-repack lang namin siya sa mga karton and then for shipping na siya doon sa aming kliyente. Bakit nga ba mahalaga ang batch code? Pag nagkataon na nagkaroon ng problema isang produkto, madali namin matatrack kung anong batch ng produkto yung nagka-problema. Madali namin makikita kung paano namin masusolusyonan yung naging problema ng client doon sa aming batch ng product na ginawa. Dito naman tayo ngayon sa loob ng aming quality control laboratory. Dito namin chine-check yung mga produkto bago namin sila ilabas sa aming mga kliyente. So kung makikita nyo, tinetesting namin yung mga samples, yung mga product na ginawa namin sa production. Kung pasado ito, saka kami magpo-proceed na ilagay ito sa bote at ilabas papunta doon sa aming mga kliyente. Kung makikita nyo itong oven, ang tawag namin dito is stability oven. Dito namin ilalagay yung mga product na ginawa namin sa laboratory para makuha namin yung kanyang shelf life. May ilang buwan ding nakalagay dito yung sample and then tinetest namin siya kada linggo at kada buwan para makita namin kung stable pa yung produkto. Mula dun sa data na yon, dun namin makukuha yung shelf life ng produkto na ilalagay namin sa batch coding. Ngayon, nandito naman tayo sa area kung saan nagsusukot kami ng pH ng aming mga produkto. Siya nga pala si Iboni, yung aking quality control analyst. Sinusukatan niya ngayon yung pH ng toner product na ginawa namin. Mahalagang property yan ng isang produkto para malaman namin kung quality pa ba yung isang produkto.
or hindi na. Yeah, thank you sa pagtutur sa amin, Boss Kirk. So, as an R&D, ano ba yung maipapayo mo sa mga viewers natin na gusto nilang magpagawa ng kanilang sariling produkto? Kung magpapagawa kayo ng inyong produkto, siguraduhin nyo kung ano yung gusto nyo talaga mangyari sa product nyo. I-specify natin kung meron kayong gustong ingredients o active ingredients, kaya naman natin gawin yan. Ang paniwala ng maraming tao, iba daw ang produkto sa Korea, iba daw ang produkto sa Japan, produkto sa US. Kahit na anong klase ng produkto yan na sikat sa abroad, pwede nyo gawin dito sa Skin Pro? Ang problema lang kasi dyan, kung ang isang produkto abroad is nakapatent, yun, hindi natin kayang gawin yun. Pero kung yung glass skin, mga serum nila, Riedel shot, sunscreen, kayang-kaya natin yung gawin dito locally kasi meron naman tayong mga professionals kagaya ko na kayang-kaya naman makipagsabayan internationally. Oo, pagdating sa formulation, kasi ang understanding ko niyan, Boss Kirk, nagkakatalo lang naman yan doon sa raw mats eh. Basta tama yung raw materials na gagamitin and tama yung pagtetest ng product kung ito ba ay stable, safe sa balat, then wala naman tayong magiging problema dyan. Oo. Ito bang Skin Pro is FDA approved na manufacturing plant? Yes. Ang aming facility ay isang FDA approved manufacturing facility. Kaya makakasigurado kayo na lahat ng produktong lumalabas dito is safe and effective. Oo. Ano yung GMP? Ang GMP, yan yung Good Manufacturing Practices. Yan yung sinusunod namin dito sa facility namin kung saan lahat ng galaw namin nakadokumento. Sinisigurado namin na lahat ng produkto na ginagawa namin is malinis, de kalidad, tsaka epektibo. Ayan. Bago tayo matapos, syempre, Boss May, ayan, sa mga aspiring entrepreneurs, ano naman ang payo mo sa kanila? Sa mga aspiring nating entrepreneurs, if may idea kayo, may gusto kayong gawin na certain product or certain cosmetics, for example, pwede po kayo pumunta dito kahit wala pa kayong anything in mind. You're here, we can help you, we can give suggestions, we can give consultation para we can come up with a really, really good and quality product. Kasi minsan, hindi lang kasi siya dadaan sa marketing. The marketing will hype your product, ite-trending siya. But to sustain it, to make it really long-lasting, you need good quality product from a reliable manufacturer. And that's where Skin Pro can come in and help. You can contact us sa Facebook page, Skin Pro Cosmetics Manufacturing, o di kaya, you can call us at 0947-876-0623. Okay? Huwag mahiya, message us, mabilis po kami mag-reply. Maraming salamat, Boss May and Boss Kirk. Ayan, thank you sa pagpapatuloy nyo dito sa napakagandang facility ninyo dito sa Skin Pro. And I know na kayo yung isa sa mapagkakatiwalaan natin in terms of creating a good quality skincare product. Muli mga boss, magkita-kita tayo sa susunod na vlog. God bless sa inyo lahat.